bago revelasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang tangkang pagtakas ng isang malaking big boss ng Lucky South 99. Isa siyang babaeng Chinese na manager umano ng nasabing Pogo Hub. There were attempts dun sa mga ibang boss na tumakas. Actually, just last night, may pinahold kami sa Davao Airport. The name appears on the person's manager Pogo. So yung na-intercept sa Davao ay yung babae. Chinese national po. Ang usaping pogo sa panahon ng dating Pangulong si Duterte ay isang legal o ito ay isang nakarehistro. At ang dahilan nito kung bakit ito nakapasok o inalaw ng dating Pangulong si Duterte upang ito ay maging isang alternatibo ng source of income sa ating gobyerno sa kapanahonan ng pandemya. At ang naging bunga nito ay maraming taong natutulungan dahil wala itong sapat na income sa panahon ng pandemya. Dahil halos hindi makalabas ang mga taong bayan. Dahil napakadelikado ng sitwasyon natin noong panahon ng pandemya. Halos maraming namamatay sa virus. At dahil sa pogo na ipinasok ni Duterte sa bansang Pilipinas ay maraming naisalbang mga mamamayang Pilipino sa gutom. Dahil halos ang ikinita nito ay ipinamigay sa mga taong bayan. Huwag lang magutuman ang mga Pilipino. At sa panahon na nawala na si Duterte o bumaba na sa kanyang pwesto, lahat ay nag-ingay ang mga kalaban. At isinisi nila ito sa dating Pangulong si Duterte. Dahil ang pugo sa pagkangayon ay naging illegal na sa pamumuno ng Presidenteng Bangag. Dahil ang ahensyang pogo ay hindi na sila nagbabayad o nagpaparehistro muli. Out of 400 na nakarehistro sa panahon ni Duterte, sa kasalukuyan under Marcos ay 40 na lamang ang nagrehistro. So, maraming hindi nag-register ngayon. Ito'y dahil sa pamumuno ng Team Bangag na mahina ang liderato at sila'y hindi takot sa pamumuno ni Bangag. Or it could be, under the table na lang ang ginagawa nila nito. Or hindi na nila ito pinadaan sa gobyerno sa pagbabayad ng buwes. Kaya ang mga ampalayang kalaban ni Duterte ay talagang naghihimutok sa galit o inggit dahil pati ba naman ang pagkahuli nitong Chinese na babae na sa Davao International Airport ay gusto pa nilang ikabit sa mga Duterte. Yan kasi nagmamadali na sila dahil malapit na ang midterm election. Humahabol sila dahil panis na sila ngayon. Kaya ang tauhan ni Marcos na si Thinking Pinoy ay bumaliktad na at ito ang pahayag niya patungkol sa pogo. Na ito ay isang legal sa panahon ni Duterte. Legal naman sila, di ba? Nung araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pagdagdag ng kita ng pamahalaan. Tapos ngayong panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay, noong una kasi may mga lisensya yan, yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos, and now yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang, Dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, hindi na nagparin yung iba. See that? Anong rason ba't hindi na nagparinyo ang mga ibang operators ng pogo dahil walang bayag si Bangag? And now, isisi nyo kay Duterte? Hello? Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Nag-ooperate sila. For no reason parang ayaw na nilang magparinyo. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. So, Legal naman sila, di ba? Nung araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pagdagdag ng kita ng pamahalaan. Tapos ngayong panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga pogo. Ano po ba ang nangyari? okay, noong una kasi may mga lisensya yan, yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos, and now yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang, Dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, hindi na nagparin yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo
doon eh. Parang ayaw na nilang magparingo. Siguro naramdam nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Oh, ipag nga malaki nyo pa yung bangag nyo, tignan nyo, hindi natakot ang mga Chinese sa kanya. Kaya ayaw na magparehistro muli. Unlike before kay Duterte na may kamay na bakal talaga, kaya kinatatakutan siya ng mga alien dito sa Pilipinas. Oh, ano pang ipagmamalaki nyo sa dayonyor nyo? Wala talaga nangyari sa Pilipinas. Resign na bangag! Oh, ito pa si De Castro ha, may lakas loob pang tumakbo. Na alam naman natin na may kaso ito sa kidnapping at bakit ito palulusutin pa ng sino bang namumuno ng elektoral na to? At take note, hinamon pa niya ang mga Duterte na wala raw nagawa sa bayan. May puna naman sa posibleng pagkandidato ng mga Duterte si Acting Chief Representative Franz Castro na balak rin tumakbong senador sa halalan 2025. Hindi naman family affair ito, no? At hindi naman family enterprise ang Senado. It is a commitment. Well, ano ba yung may offer nila sa taong bayan? Tingnan na lang natin yung mga track record. Tingnan na lang natin yung mga track record ng mga Duterte. Diyos ko, patawa talaga itong si De Castro. Akala mo may nagawa sa bayan. Puro lang naman kidnapping ang pinagkaabalahan, kaya ingat kayo sa bundok.